Colonel Ang po. Muli ay bumabati sa inyo ng magandang umaga at patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagla-like, pag-share, panonood at pag-subscribe ng ating One Heart TV sa YouTube. Tayo po ay magpapatuloy sa ating aralin. Ito po ay ika-14 na aralin ng Growing Disciple. Ang pamagat po nito ay kasalanan ba ang maging bakla o tomboy? Sa panahon natin ngayon ay laganap na ang homosexuality at saka ang lesbianism. Kahit saan ka magpunta ay nagkalat na sila at may mga samahan o may mga organisasyon pa. Sa Biblia ay naging laganap din ito sa bayan ng Sodoma noong panahon ni Abraham nila Lot, no? Makikita natin yan sa Genesis chapter 19 verse 4 to 9. Kaya nga sodomy ang isang tawag sa kabaklaan o patomboyan dahil sa Sodoma ito nag-origin, nagsimula ayon sa Bible, no? Ito yung unang account na binanggit ng Bible yung existence ng mga lesbian and homosexuals, no? Ayon sa Genesis chapter 1 verse 27, atin pong titingnan, atin pong kukonsultahin ang Biblia sapagkat marami pong nalilito tungkol sa bagay na ito, no? Ang pagkakaroon ng bakla at pagkakaroon ng tomboy ay isinisisi ng marami sa Diyos. Sinasabi nila na ito ay creation ng Diyos, no? Ang Diyos ang may gawa. Tingnan natin ang Bible para maliwanagan po tayo. Create nga ba ng Diyos talaga ang bakla at ang tomboy? Ang tingnan po natin sa Genesis chapter 1 verse 27, no? Lumikha nga ba talaga ang Diyos ng bakla at ng tomboy? Ganito po ang sagot ng Bible, Genesis 1:27. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Makikita po natin sa account na ito na wala pong nabanggit tungkol sa paglalang sa mga bakla o mga tomboy. Ang kiniklaim po ng Bible na nilalang ng Diyos ay lalaki at babae lamang. Maliwanag po ang paliwanag ng Bible. Kung tatanungin natin ng Bible, ang Diyos ba ay lumalang ng bakla at tomboy? Ang sagot po ng Genesis 1:27, lalaki at babae lamang ang kanyang nilalang. Ano ba ang dahilan? Bakit nagkaroon ng mga bakla? Nagkaroon ng mga tomboy? Tingnan po natin sa Roma 1:24. Ganito po ang sagot ng Bible, no? Roma 1:24. Romans chapter 1 verse 24. Maganda pong malaman natin sinasabi ng Biblia para malaman natin ang katotohanan. Romans chapter 1 verse 24. Ito ang sabi, no? Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Ano po yung kasinungalingan na ipinalit nila? Eto, sinabi rito, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito, sabi sa verse 26, dahil doon sa pagsamba at paglilingkod sa mga nilikha sa halip na sa lumikha, sabi sa verse 26, dahil dito ay hinayaan na sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan
at sa halip ay sa kapwa babae na sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang mga lalaki ayaw nang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Ano po ang dahilan? Bakit po nagkaroon ng bakla at tomboy, samantalang ayon po sa account ng creation, lalaki at babae lamang ang nilikha ng Diyos? Ayon po sa Roma 1:24 hanggang 27, ipinaliwanag po sa atin ng Bible na ang dahilan po pala ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga ipinagbabawal ng Diyos na sambahin, no? Dahil doon sa pagsuway ng magulang, ang parusa ay lumapat sa mga anak. Mahigpit pong ipinagbibili ng Diyos na huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang ugat ng homosexuality at saka ng lesbianism. Bakit nagkaroon ng mga lesbian? Bakit nagkaroon ng mga homosexuals? Yan po ang ugat. Yung pagsamba, ayon po dito sa Roma 1:24, yung pagsamba sa mga rebulto, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols, no? Yan po ay maigpit na ipinagbabawal ng Diyos nasa 10 utos po yan. Kauna-unahang utos, no? Pinakaunang utos na iniutos ng Diyos sa 10 utos. Yung huwag kang sasamba sa rebulto o sa mga imahin na nilikha ng kamay at isip ng tao. Makikita po natin yan sa Exodo 20. Makikita po natin doon. Exodo 20. Basahin po natin. Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 5. Ito po yung talaan ng 10 utos. Babasahin po natin yung unang utos. Exodo 20, 4 hanggang 5. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong sinsalinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ano po ang sabi dito sa unang utos? Huwag daw gagawa ng imahen para sambahin. Mga imaheng kahalintulad ng mga nasa langit, kagaya ng Diyos, nasa langit yan. Huwag kang gagawa ng imahen na katulad ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang anyo. Sinasabi po yan sa Juan Kapitulo 4, no? Na ang Diyos ay Espiritu, at dahil ang Diyos ay Espiritu, wala siyang hugis, wala siyang buwangin. Yun din sinasabi dun sa Exodo 15 na kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan, nang kausapin kayo ng Diyos sa Horeb, wala kayong nakitang anyo. So, kaiingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang anyo o imahen para sambahin, mga anyo ng mga tagalangit, mga tagalupa o mga tagatubig. Huwag gagawa ng imahen na yan para sambahin, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Siloson Diyos, no? Ayaw niya na pagsasamba ka, may kaharap kang mga rebulto o mga imahen, no? Pinagbabawal yan ng Diyos. Ewan ko ba, bakit ang tigas ng ulo ng mga tao? Kaya nga hindi matapos-tapos ang salot dito sa bayan natin. Dahil dyan sa pagsamba na yan, sa mga rebulto na yan, no? Nagawa lang naman ang kamay at isip ng tao. Sambahin mo ang Diyos sa paraang nais niya. Huwag dun sa paraang nais mo, no? Sa paraang nais niya. At paano yun? Sambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Tinalakay ko na po yan, mga nakaraan pa, no? Tingnan nyo na lang yung video nun, yung pagsamba sa mga rebulto, no? Yung tamang pagsamba sa Diyos. So, dahil dito, dahil sa pagsamba sa mga rebulto, sa mga imahen,
ay nagalit ang Diyos, nanibugho siya, siya ay nagselos at itinuring niyang kasalanan ng mga magulang yung pagsamba na yan sa mga larawan, sa mga imahen. At yan ay kanyang siningil sa mga anak. Sabi rito, sisingilin niya yan sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salinlahi. From first to third to fourth generation, no? Ganyan maningil ang Diyos, umaabot ng down to the fourth generation. At ano yon? Paano niya ito sinisingil? Binasa po natin doon sa Roma 1:24. Sinisingil niya ito, nagiging bakla at nagiging tomboy na nalululong sa mahalay na pamumuhay yung mga kabataan. Bakit po nagkaganon? Sapagkat hindi sila natuturuan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi sila natuturuan ng tama, no? Hindi sila nagagabayan ng salita ng Panginoon. Kaya, yun, ganun ang naging bunga. Kahalayan, naging bakla, naging mga tomboy. So, dito, ang tanong ngayon, no? Kasalanan ba na ang isang bakla, kasalanan ba ng isang bakla na siya ay naging bakla? At kasalanan ba ng isang tomboy na siya ay naging tomboy? Hindi po. Hindi po kasalanan. Kasalanan po yan ng magulang nila. Parusa lang yan ng Diyos mula sa unang salinlahi hanggang sa ikaapat na salinlahi, down to the fourth generation. No? Parusa lang yan ng Diyos dahil sa pagsamba ng ninuno ng magulang, ng kanyang magulang. Kaya siya nagkaganyan, naging bakla siya, naging tomboy. Samantalang malinaw na binasa natin kanina na hindi lumalang ang Diyos kailanman ng bakla at tomboy. Lalaki at babae lamang ang kanyang nilikha. Wala siyang nilikhang third sex, no? Ang third gender, wala po. Hindi po siya lumalang ng ganyan. Yan po ay parusa from first to the fourth generation dahil sa pagsamba ng mga ninuno, ng mga magulang sa mga Diyos-Diyosan, sa halip na sa tunay na Diyos. So, hindi yan kasalanan. Maging tomboy ka, maging bakla ka. Hindi kasalanan yan. Kailan niya nagiging kasalanan? Nagiging kasalanan yan kapag ka ang isang lalaki ay nakipagtalik na sa kanyang kapwa lalaki. Kapag ka ang bakla ay nakipagtalik na sa kapwa o nakipag-asawahan na sa kapwa lalaki. Diyan niya nagiging kasalanan. At yung tomboy, nakipag-ugnayan na sa kapwa babae, ayaw na sa lalaki, no? Yun yung sinasabi ng Roma 1:24 hanggang 27. Tingnan niyo po ang unang Korinto 6:9. Sa aklat ng unang Korinto 6:9, ganito po ang sinasabi. Chapter 6, verse 9. Yan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Inihanay po siya doon sa mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing walang bahagi sa kaharian ng Diyos, saan ang punta nun? Sa impyerno, no? Pagka daw nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi po kasalanan na maging bakla. Hindi kasalanan yan. Nagsisimulang magkasala ang isang bakla at saka ang isang tomboy kapag ka nakipagtalik na sila o nakipag-live-in sa kapwa lalaki at kapwa babae. Ang tawag po dyan ay fornication na, no? Kaya ang kailangang labanan natin ito
na para kang pumapasan sa krus, no? Kung yan ang weakness mo, yan ang kahinaan mo, kasi Adamic sin yan eh. Yun yung tinatawag na, yun yung sinasabi dun sa Roma 5:12, na pumasok sa sanlibutan ng kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, no? Kasama yan sa Adamic sin. So, iba-iba tayo ng pinapasan. Iba-iba tayo ng pinapasan ng krus. Yung iba, ang kahinaan nila pagsisinungaling, no? Sa impyerno ng punta niyan. Yung ibang ang kahinaan nila pagpatay ng tao. Yung ibang kahinaan nila pagnanakaw. It so happen na ang naging kahinaan mo kabaklaan, no? Malakas ang interest mo sa kapwa mo lalaki. Kailangan labanan mo 'yan kasi Adamic sin 'yan. Pag napagtagumpayan mo 'yan, namuhay ka na hindi ka nakikipag-affair sa kapwa lalaki o kapwa babae mo, pag yan ay napagtagumpayan mo, kasi para kang pumapasa ng krus yan, yun yung sinasabi dito sa Mateo 16:24 hanggang 25, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin, no? Ang sabi rito, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus, okay, basahin natin ng eksakto para maano po ninyo, no? Mateo 16, 24 hanggang 25. Sabi rito ay ganito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mahalaga po na ang sino man daw na gustong sumunod kay Jesus, no? Ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, itakwil yung kanyang kahinaan, labanan, no? Pasanin yung kanyang krus. Pasanin yung kahinaan niya na yon na para siyang pumapasa ng krus, no? Hindi biro magpasa ng krus. Pero you have to do it kung gusto mo sumunod sa Panginoong Hesus. Para kang nagpapasa ng krus yan, no? Yung titiisin mo na hindi ka makikipag-affair sa kapwa mo lalaki at kapwa mo babae. Kailangan mo itong labanan at kailangan mo itong pagtagumpayan. Kung gusto mong sa langit pumunta, no? Gusto mong wag mabulit sa impyerno magpakailanman. Pero kung ayaw mo naman, kung hindi mo kayang pasanin ang krus mo, ay humanda ka ng lumangoy ngayon sa impyerno, no? I-prepare mo na yung sarili mo. Yung sinasabi, hindi ko kaya, hindi ho pwedeng katwiran yan na hindi kaya. Kailangan kayanin mo dahil nakasalalay dyan ang kaluluwa mo, no? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan o sa tulong ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kapag si Kristo ay nasa buhay mo, mapagtatagumpayan mo yan, kapatid. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yan ang makapagdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Huwag kang mabubuhay sa pita ng laman, sa udyok ng laman, no? Sapagkat dadaling ka niyan sa kamatayan, sa walang hanggang kaparusahan. Kaya ngayon pa lang, binababalaan na kita, hindi kasalanan na ikaw ay naging bakla, na ikaw ay naging tomboy, hindi kasalanan. Pero the moment na makipag-affair ka na sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, yan na ang magbubulit sa iyo sa impyerno. Sana pakinggan mo ang paalala kong ito. Hindi ako na may personal, mahal kita. Mahal ko ang kaluluwa mo. Gusto kong iligtas ka sa kapahamakan. Ngayon pa lang, magsisi ka na. Kung meron kang kaugnayan ngayon sa isang lalaki o sa isang babae, putulin mo na yan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mas mabuti pang mapunta ka sa impyerno na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay ka. Mas mabuti mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa mapunta ka sa impyerno na may dalawang kamay. So putulin mo na. Ibig sabihin ng putulin, hindi yung literal na puputulin mo, kundi ibig sabihin nun ay itigil mo na yung gawain na yan, no? Sapagkat ipapahama ka niyan. Paalala lang po, mula sa nagmamahal, Pastor Manuel Piang, salamat po sa inyong pakikinig.